Apat na kaso ng Mycoplasma pneumonia o walking pneumonia ang naitala ng Department of Health sa bansa ngayong taon. Gayunpaman, wala raw outbreak niyan sa bansa at magaling na lahat ang walking pneumonia cases dito. Kaugnay mapanayam natin si Infectious Diseases Specialist Dr. Ronjin Solante. Magandang umaga po. Hi, Egan. Good morning. Doc, dapat ho ba ikabahala ito ng publiko, yung walking pneumonia? Well, Iga, no, dapat hindi tayo magpapanik, no, because Okay. walking pneumonia is a very old type of organism, no, microbio na can cause a very mild symptoms of pneumonia. Kaya tinatawag siyang walking pneumonia, Igan, dahil most of the time yung sintomas nito will not really cause you a lot of problem, unlike COVID before na talagang pwedeng ma-hospital, no, at saka pwedeng mahirapang huminga, no. Opo. So majority of those will recover, no. Kumbaga, maski hindi mo gagamutin to, this is a self-limiting type. Yes, nawawala lang talaga siya. Kaya lang, medyo tumatagal-tagal ang mga sintomas nito, but majority is talagang mild lang siya, Igan. So ano po bang mga sintomas ito? Parang flu-like symptoms din po? Yes, kadalasan dito yung ubo, lagnat, no, sore throat, masakit ang katawan, no. And ang pinaka-striking symptoms talaga nito yung pabalik-balik na ubo. And eventually, mawawala yan. Longer than influenza in terms of yung duration ng symptoms. At saka ang incubation period kasi nito, Iga, no? It takes like mga 1 week to 2 weeks. So, ibig sabihin, matagal sa katawan mo at matagal din lumalabas ang mga sintomas. At kahit wala pong outbreak ng walking pneumonia, napapansin ko, dumarami rin yung nagkakaubo, sipon lagnat, dahil ho ba yan sa malamig na panahon? Yes, Igan. Even before the pandemic, itong mga ganitong klase mga respiratory illnesses, no, because of viral like influenza, RSV, or mga other bacteria, is already common during this months of November, December, and early part of January, no? Opo. Medyo na hindi lang natin napansin yan because of the pandemic dahil nagmamask tayo at humihina itong mga ganitong klaseng infection because of the 3 years na talagang nag-face mask, nag-social distancing, wala tayong mga gathering. But now, since wala na itong mga restrictions natin, expected yan na tumataas ulit itong mga klaseng infection. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatatlong COVID-19 na po at nananawagan siya ibalik na itong mandatory face mask. Pabor ho ba kayo doon, Doktor? Well, sa tingin ko, we don't need a mandatory face mask. No, what we need is optional face mask. Ibig sabihin, desisyon ng tao yan. If you are high risk for that, then magsuot ka ng face mask. If you're attending pupunta ka sa mga mataong lugar and then you are a vulnerable population or gusto mo lang talagang protektahan yung sarili mo, hindi naman bawal mag-face mask. So that's what we want to encourage the people to be educated about wearing the face mask. Lalo na't kaliwat ka ng Christmas party, Dr. Solante. Yes, yun ang magiging isang possible cause na by January siguro tataas na naman itong ganitong klaseng mga influenza-like illnesses because of the close contact, no? Yung mga ganitong activities, you're also higher risk of transmitting this viral type of infections or mga bacteria. Maraming salamat, Infectious Disease Expert Dr. Ronjin Solante. Ingat po kayo, Doc. Thank you, Igan. Thank you and good morning. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.